Kamusta? Ngayon ay titingnan po natin ang isang kasong naganap sa isang prehisteryosong high school sa China kung saan 7 babaeng estudyante ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang dorm room. Mga 25 miles sa timog kanluran ng Tianjin, China, matatagpuan ang isang lungsod na tinatawag na Jiangxi. Doon makikita ang Jiangxi High School. Malawakang itinuturing bilang isa sa mga nangungunang institusyong pang-akademiko sa buong rehiyon ng Tianjin. Ito ay isang mataas na mapagkumpetensyang paaralan na nagpapadala ng mga dose-dose ng mga mag-aaral bawat taon sa Peking University at Tsinghua University na itinuturing na Harvard at Seoul University of China. Ang bawat estudyante sa Jiangxi ay kinakailangang manirahan sa campus gaano mang kalapit ang bahay nila sa paaralan. Isang beses sa isang buwan lang sila pinapayagang umuwi. Anumang kahilingang umalis sa campus para sa mga espesyal na kaganapan ay dapat aprubahan muna ng parehong homeroom teacher at ng dormitory supervisor. Ang mga dorm ay pinaghihiwalay ayon sa kasarian at ang bawat silid ay karaniwang may 8 estudyante. Binibigay ang mga room assignments sa mga estudyante sa simula ng enrollment at bihirang mabago sa buong panahon ng mga mag-aaral sa paaralan. Namumuhay ang mga estudyanteng ito sa ilalim ng mahigpit na disiplinang pang-akademiko at malayo sa pamilya. Ang magkaka-roommate sa silid na ito kadalasan ay nagiging mas malapit pa kaysa sa magkapatid. Gayunpaman, isang nakakagulat at hindi pa nagagawang trahedya ang bumasag sa pamantayang ito. Nakakatakot ang nangyari sa dormitoryo ng Jiangxi High School na kahit ang Chinese media ay hindi makaimik. Noong gabi ng December 23, 1998, bandang 12:10 ng hating gabi, isang babaeng estudyante ang bumalik sa kanyang dorm room pagkatapos ng kanyang panggabing klase. Habang naghahanda siya para matulog pagkatapos maligo, napansin niya ang napakabahong amoy. Hindi ito ang amoy ng mamasamasang mga labahan. Isa itong bagay na kakaiba, bagay na hindi niya pa naaamoy. Hindi lang sa kwarto ang amoy, kumalat na ito sa hallway. Nang maramdamang may nangyari, kumatok siya sa mga pintuan ng room 110, 111 at 112. Nagtanong kung may naamoy ba silang kakaiba. Ngunit wala ni isa sa mga estudyante sa mga silid na yon ang nakapansin ng kakaiba. Mukhang nagtataka pa nga sila sa kanya. Maya-maya pa, pumunta siya sa room 113 at napansin niyang mas matindi ang amoy dito. Kumatok siya ngunit walang sumasagot. Dahil napakagabi na, inakala niyang marahil ay natulog na ang mga estudyante sa kwartong ito. Iniulat niya ang kakaibang amoy sa supervisor ng dorm, saka bumalik sa kanyang silid. Ngunit hindi siya makatulog ng maayos sa amoy na yon. Masyado itong matapang na sumasakit na ang kanyang ilong. Kinabukasan, bandang 6:00 ng umaga, madilim pa dahil sa taglamig, bumalik siya para tingnan muli ang room 113. Nagsha-shower na ang mga estudyante mula sa ibang kwarto at naghahanda na sa pagpasok sa klase. Ngunit nananatiling tahimik ang room 113. Muli siyang kumatok pero walang sagot. Pagdikit ng kanyang tenga sa pinto, wala rin siyang narinig kahit na ano. Sa huli, may ingat na binuksan ng estudyanteng ito ang pinto. Pumungad ang napakabaho at matinding amoy mula sa madilim na silid. Malinaw na ito ang pinagmumulan ng amoy. Pinipigil ang sumuka, hinanap niya ang switch ng ilaw. Nang bumukas ang mga ilaw, nanlambot ang kanyang mga tuhod sa kanyang nakita. Halos gumapang na siya palabas sa hallway at sumigaw ng patay na silang lahat. Ang ibang mga estudyante sa parehong palapag ay sumukod at nanlamig sa takot sa nakita sa loob ng kwarto. Wala nang buhay ang 7 babaeng estudyante. Namilipit ang kanilang mga katawan sa hindi natural na posisyon. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding paghihirap. Ang ilan ay nakadilat pa nga ang mga mata at naninigas na ang mga puting bula sa kanilang mga bibig. Ang iba naman ay nakakunot noo habang hawak ang kanilang mga tiyan na puno ng suka at ihi ang sahig. Ang mga malalalim na marka ng mga kalmot at ang mga natanggal na kuko ay nagkalat sa sahig na nagpapakita kung gaano sila nagdusa. Ang ilan sa kanila ay bumagsak sa isa't isa na parang sinusubukang gumapang patungo sa pintuan ngunit walang nakalabas ng buhay. Lahat ng 7 biktima ay 17 taong gulang ng mga batang babaeng mula sa room 113.
Isang grupo na kilala sa pagiging sobrang malapit sa isa't isa. Ngunit ano ang nangyari sa looban ng silid na yon? Agad na tumawag ng mga pulis. Sumugod sa paaralan ang mga magulang ng mga biktima. Nang mabalitaan na ang kanilang mga anak ay biglang nawalan ng mga buhay habang nasa dormitoryo, marami sa kanila ang napaiyak. May mga nahimatay pa sa gulat. Ang pulisya sa tulong ng mga kawani ng paaralan ay mabilis na naglagay ng isang perimeter sa paligid ng dormitoryo. Kailangan nilang pigilan ang mga estudyante na magpanik at tumakas at pigilan ang mga tagalabas na pumasok, lalo na kung nasa campus pa ang salarin. Hiniling ng paaralan sa parehong mga mag-aaral at mga magulang na huwag muna magsalita sa publiko tungkol sa insidente kahit sa pansamantala lang. Dahil sa dami ng nasawi ang pulisya, sa una ay naghinala ng isang chemical attack o malawakang pagkalason. Ang silid ay amoy ng maaasim na kemikal at lahat ng mga biktima ay may bula sa kanilang mga bibig. Hinala ng mga investigador isa itong pagkalason sa pesticide. Agad naman itong kinumpirma ng autopsy. Ang sanhi ng pagkalagot ng buhay ng mga biktima ay labis na pagkalason. Kinolekta ng mga investigador ang mga sample ng foam mula sa bibig ng mga biktima at ipinadala ang mga ito para sa toxicology analysis. Noong una, bumagsak ang hinala sa mga staff ng dormitory cafeteria. Maaaring ang kontaminadong pagkain ay naging sanhi ng insidente. Ngunit malinis ang naging resulta sa pagsusuri sa mga pagkain. Higit sa lahat, kung ang pagkain nga ang dahilan, bakit ang 7 estudyante lang sa room 130 ang apektado? Sumunod, nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga investigador sa dorm room. Sa loob, nakakita sila ng mga hiwa ng mansanas, mga bote ng tubig na walang laman at 7 tasa. Ang mga bote at ang mga tasa ay may amoy ng mga kemikal. Ang mga pagsusuri sa toxicology ay nagsiwalat sa salarin. Methamphetamine, isang lubhang nakakalason na pesticide. 2 milligrams lang nito ay sapat na para mabilis na makapatay ng tao. Kapag nakain o nainom, nagiging sanhi ito ng pulmonary edema na ginagawang imposibleng huminga ang isang tao kasama ang matinding pananakit sa tiyan at pakiramdam na nasusunog. Ang proseso ay karaniwang tumatagal sa higit sa 10 minuto bago tuluyang malagutan ng buhay ng isang tao. Sa resulta ng mga autopsy, ang mga biktima ay nakakonsume ng mga ito ng halos 2 beses sa nakamamatay na doses. Ibig sabihin, maaaring nasawi sila sa loob ng ilang minuto matapos itong makain o mainom. Pero ang tanong, paano nila nakain o nainom ang ganitong kataas na doses? Kusa kaya nila itong ininom o may pumilit sa kanila? Ang misteryong yun ay lumalim lamang na may isang kakaibang detalye. Gaya ng nabanggit kanina, ang bawat dorm room ay may 8 estudyante, ngunit 7 lamang ang natagpo ang nalagutan ng buhay, kaya't may isang nakaligtas at ang kanyang pangalan ay Sunro, isa ring 17 taong gulang na estudyante. Matapos magsimula ang pagsisiyasat, misteryosong nawala ang dalaga. Noong una, naniniwala ang pulisya na tumakas ito at naglunsad ng paghahanap. Ngunit sa kanilang pagtataka, si Sunro ay natagpo ang kalmadong naglalakad sa bakuran ng paaralan. Kaya akala ng mga pulis, hindi pa niya naririnig ang balita. Nang lapitan siya at ipaalam sa kanya na wala na ang 7 kasamahan niya sa room 113, mahinahong tumugon si Sunro na alam niyang wala na sila dahil nasa kwarto lang naman siya hanggang kaninang umaga. Ibig sabihin, habang ang kanyang mga kasamahan sa kwarto ay nagdurusa sa paghihirap at binawian ng buhay, natulog siya sa parehong silid at pagkatapos ay lumabas kinaumagahan na parang walang nangyari. Literal na dinadaanan lang niya ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang nakakabagabag na reaksyon ay agad na nagpataas nang hinala sa kanya ng pulisya bilang ang salarin. Habang nagtatanong, nanatiling tahimik si Sunro, hindi siya umimik. Ngunit pagkatapos, dumating ang isang kritikal na piraso ng ebidensya. Sinuri ng mga investigador ang 7 tasa na ginamit ng mga biktima para sa mga fingerprints. Ang mga fingerprints ni Sunro ay natagpuan sa bawat isang tasa. Ngunit higit sa lahat, ang mga fingerprints ng mga biktima ay nakapatong sa ibabaw ng mga fingerprints ni Sunro. Ipinapahiwatig nito na si Sunro ay nakahawak sa mga tasang naglalaman ng lason bago ipinasa ito sa kanyang mga kasamahan sa silid.
Isa pang grupo ng mga investigador ang naghanap sa pinagmulan ng lason. Ang Jiangyi ay walang maraming tindahan na nagbebenta ng mga pestisidyo o pamatay insekto, kaya nagsimula sila sa mga tindahan na pinakamalapit sa paaralan. Sa loob ng ilang araw, nakilala ng may-ari ng tindahan si Sunro. Sinabi niya sa pulisya na ilang araw lamang ang nakalipas, isang babaeng estudyante ang pumasok para bumili ng pesticide. Ang alaala ay nanatili sa kanya dahil ito ay hindi karaniwan. Karaniwan ang mga matatanda o matatandang magsasaka lamang ang bumibili ng mga naturang produkto. At para sa isang high school na dalaga na bumili nito ay lubhang kakaiba. Gamit ang ebidensyang ito, muling tinanong ng mga investigador si Sunro. Sa pagkakataong ito, mas agresibo. Bawat piraso ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Kung mananatili siyang tahimik, magpapalala lamang ito sa kanyang sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Sunro sa pagkabigla. Halatang kinakabahan siya. Mukha siyang nataranta, yumuko at bumulong na may nanginginig na boses na hindi siya, kundi si Liu Shuangshan ang may gawa. Tumulong lang siya dito. Pero sino si Liu Shuangshan? Ang nakakagulat ay na si Liu Shuangshan ay isa sa mga biktimang namatay sa room 113. Pero bakit sinabi ni Sunro na ito ang may kasalanan? Upang maunawaan, kailangan nating tingnan ang relasyon sa pagitan ni Liu Shuangshan at Sunro. Ang dalawang babaeng ito ay matalik na magkaibigan sa paaralan. Ilang taon na silang nakatira sa iisang dorm room. Nag-aral na magkasama, magkatabi sa klase. Hindi sila mapaghihiwalay. Sa second semester ng 11th grade, nahulog si Liu Shuangshan sa isang binatang ka-year level nila. Nagsimula silang mag-date at nagambala ang kanyang pag-aaral. Ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa binata. Sobra siyang umibig dito at nagsimulang mangarap ng hinaharap. Magkasama sa kolehiyo, magpapakasal, magkakaanak at mamumuhay ng maligaya. Lahat ng tipikal na pangarap ng isang 17 taong gulang na dalaga. Ngunit hindi nagtagal na buntis si Liu Shuangshan. Noong una, kumapit pa rin siya sa kanyang mga pangarap. Napakasalan ng kanyang nobyo at palakihin ang kanilang anak ng magkasama. Gayunpaman, ang reaksyon ng kanyang nobyo ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Nang malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis, agad itong nakipag-ihiwalay sa kanya. At hindi nagtagal, nagsimulang makipag-date sa ibang babae sa paaralan. Sa paglipas ng panahon, si Liu Shuangshan ay pumasok na sa kanyang senior year sa 12th grade at mas lumala ang mga bagay. Sa China, ang taon ng pag-aaral ay nagsisimula sa September. Bagamat hindi malinaw kung kailan dapat siya manganganak, tila nabuntis si Liu noong summer break bago nagsimula ang school year. Sa sandaling nag-resume ang mga klase, nagsimula siyang makaranas ng mga sintomas ng maagang pagbubuntis, pagduduwal, pagkapagod at panghihina. Halos hindi siya mapakali sa klase. Ngunit ito ang pinakamahalagang taon ng high school at bumaba ng husto ang kanyang mga marka na walang paraan upang makabangon. Sa puntong yun, nahulog si Liu sa kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay tuluyan nang nasira ang kanyang buhay. Inabando na siya ng kanyang nobyo. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa sanggol at naniniwala siya na hindi na opsyon ng kolehiyo. Sa desperasyon, humingi siya ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan na si Sunro. Sinabi niya dito na hindi na niya kayang itago pa ang pagbubuntis na ito. Hindi magtatagal at malalaman na ng paaralan at mapapatalsik siya. Kapag nalaman naman ng kanyang mga magulang, siguradong itatakwil siya ng mga ito. Iniwan na siya ng kanyang nobyo kaya't para sa kanya, wala nang silbi ang mabuhay pa. Sa kanyang huling pagsusumamo, nakiusap si Liu kay Sunro na tulungan siyang bumili ng kemikal. Ang mga magulang ni Sunro ay mga magsasaka, kaya alam niya kung saan makakakuha. Ngunit dahil matalik niyang kaibigan si Liu, sa una ay tumanggi si Sunro. Gayunpaman, walang humpay si Liu sa pagsusumamo sa kanya. Sinabing tutulungan niya lang na mano-mano itong bumili ng produkto. Sa kalaunan, noong kalagitnaan ng December, sa isang opisyal na araw ng pamamasyal sa paaralan, pumunta si Sunro sa malapit na tindahan at bumili ng kemikal na ibinigay niya kay Liu. December 22, isang araw bago ang insidente, magkasamang nag-aaral sina Liu at Sunro sa gabi at umalis ng maaga. Ito ang araw na pinili nila at mukhang determinado na si Liu. Hawak ang bote, pumasok siya sa banyo para inumin ito, pero pinigilan siya ni Sunro. Umiiyak at nagmamakaawa sa kanya,
na wag nang ituloy. Nang makita ito, nag-alinlangan si Liu na naigang takot na bawiin ang sariling buhay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Liu. Sinabi niya kay Sunro na takot naman talaga siya. Ang mawala ng mag-isa ay masyadong malungkot. Ayaw din naman niyang isamang magpatiwakal si Sunro. Kaya't sinabi niya dito na baka pwede siyang tulungan nito na ipainom din ng lason sa kanilang mga kasamahan sa kwarto. Ayon kay Sunro na nahaharap sa isang desperatong pakiusap mula sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, naisip niyang kung hindi makakaalis si Liu ng mag-isa, marahil ay mas mabuting isama ang kanilang mga ka-roommates sa pagpapatiwakal nito. At dahil dito, nakabuo sila ng malagim na plano. Ang painumin ng kemikal ang iba pa nilang mga kasama sa kwarto. Naghalo sila ng mga inumin at sasabihin sa kanilang mga ka-roommates na isa itong Korean energy drink na Bacchus. Hinaluan din nila ito ng pulot upang matakpan ang mapait na lasa. Bandang 10:00 ng gabi, ang hindi naghihinalang mga kasamahan sa kwarto ay bumalik na mula sa panggabing klase. Binigyan ni Leo ng sinyalis si Sunro na oras na. Noong panahon na yon, kumakalat ang tuberculosis sa paaralan. Ito ay isang malubhang sakit na nangangailangan ng mahabang paggamot at manghihina ang katawan. Ang mga seniors na naghahanda para sa mga pagsusulit sa pasukan ng kolehiyo ay masyadong natatakot na mahawa nito. Sinamantala ni Leo ang takot na ito. Inilabas niya ang bote na naglalaman ng nakakalasong kemikal at sinabi sa grupo na isa itong inuming pampalakas ng resistensyang pinadala ng kanyang ina. Makakatulong umanong ito na maiwasan ang sakit na TB. Saka sinabing uminom silang lahat. Ang ilan nang marinig ang salitang TB ay agad na sumang-ayon. Ngunit may nag-alinlangan at nagtanong kung talaga bang epektibo ang inumin na yon. May ilang nagdududa. Kumpiyansa na kinuha ni Liu Shuangxia ng bote at uminom ng malaking lagok para mawala ang anumang hinala. Lumitaw na maayos naman siya pagkatapos. Noon lang sinabi ng kanilang mga kasamahan na gusto na rin nilang uminom. Kaya inilabas ni Sunro ang mga tasa at inabot sa mga kasamahan ang inuming may lason. May ibang nagreklamo na kakaiba ang amoy ng inumin, pero sinabi ni Sunro na mas mapait ang amoy at lasa mas epektibo. Iminungkahi na para hindi nila mapansin ang amoy at lasa, inumin nila ito ng isang lagok lang. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang magkabisa ang lason. Sumakit ang kanilang mga tiyan, pumipintig ang kanilang mga ulo, nahihirapan silang huminga at nagsimulang manghina ang kanilang mga katawan. Sinubukan nilang tumawag para sa tulong at makarating sa pintuan. Ngunit si Sunro na nag-iisang hindi uminom ng lason ay humarang sa kanilang daan. Sinabihan lang silang epekto lang yun ng tonic. Uminom lang sila ng mainit na tubig at kumain ng mansanas para gumaan ang kanilang pakiramdam. Ngunit mabilis na lumala ang mga bagay. Naninigas ang kanilang mga paa, nalalabo ang kanilang mga paningin, at ang ilan sa kanila ay bumubula na ang mga pipig. Nakatayo malapit sa pintuan, pinagmasdan sila ni Sunro habang namimilipit sila sa matinding paghihirap hanggang sa sila ay malagutan ng buhay. Sa kalaunan ay napagtanto ng kanyang mga ka-roommates na nalilang sila, ngunit huli na ang lahat. Wala na silang 7. Nang tumahimik ang silid, tahimik na umakyat si Sunro sa kama at natulog. Sa mismong silid na yun siya natulog, katabi ng mga wala ng buhay na katawan ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig ng mga pulis ang pag-amin na ito, hindi sila makapaniwala. Gayunpaman, hindi nagtagal, may nakitang huling sulat sa mga gamit ni Liu Shuangxian. Idinitalye nito ang buong plano. Kinumpirma rin ang pagsusuri sa sulat kamay na hindi ito peke. Sa huli, napatunayang totoo ang testimonya ni Sunro. Maliwanag na si Liu Shuangxian ang nag-orkestra sa krimen, pero personal na ipinamigay ni Sunro ang lasong inumin. Naging direkta siyang responsable, kaya't ito ay isang kaso ng pagtapos ng tao. Sa oras ng krimen, si Sunro ay 17 anyos lamang, isang minor de edad. Ang paglilitis ay ginanap sa likod ng mga saradong pinto, kaya kakaunti lang ang mga detalyeng isinapubliko. Ang hatol, habang buhay na pagkakakulong, na lumalapas na naaangkop kahit sa mga minor de edad sa China. Pagkalipas ng 15 taon, noong 2013, pinalaya si Sunro sa parol. Binago niya ang kanyang pangalan at ngayon ay naninirahan
sa hindi alam kung saang lugar. Nananatiling kumpidensyal ang kanyang kinaroroonan sa ilalim ng mga batas sa Juvenile Protection ng China. Ang kaso ay ikinagulat ng bansa. Nang maiulat ito sa Chinese media, nagsimulang magtanong ang publiko ng isang mahirap na tanong. Si Liu Shuangshan ba talaga ang utak? Wala na rin si Liu, kaya't ang lahat ay nakasalalay sa pahayag ni Sunro, ang tanging nakaligtas. Kahit na may huling sulat na iniwan si Liu, nananatili ang posibilidad na maaaring pinilit ni Sunro si Liu na isulat ito. Hindi gaanong kilala sa publiko ang tungkol sa personalidad ni Sunro, ngunit batay sa kanyang mga pahayag, nagpakita siya ng emotional detachment at coldness. Gayunpaman, mahirap intindihin kung paano nagkagawa ng isang tao ang malawakang pagtapos na tulad nito. 17 lang siya at ang mga babae sa silid na yon ay para ng pamilya. Ang mas malala, napapaisip ang publiko kung paano nakatulog si Sunro ng matiwasay sa tabi ng kanilang mga bangkay. Kung iba siguro yon, tumatakbo na ito at nagsisisigaw. Maging ang matalik niyang kaibigan na si Liu Shuangshan ay pumanaw din sa insidente. Kaya't paano nila bibigyang kahulugan ang bersyon ng mga kaganapan ni Sunro. Dahil sa mga pag-aalinlangan na ito, marami pa rin sa bansa ang naniniwala na maaaring ibinunto ni Sunro ang sisi sa isang taong hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Kung tutuusin, siya ang bumili ng lason kaya kung ano ang katotohanan ng buong kwento sa likod ng malagim na insidenteng ito sa dorm room 113 ng Jiangxi High School noong December 1998 ay si Sunro lang ang tunay na nakakaalam. Shoutout po kina Rose Marioka, kay Jing Saponyam from Saudi Arabia at kay John Reginaldo. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Sa muli, mag-iingat po tayong lahat. Paalam!